Wala pong kaabog-abog, isinabuyan kayo ng muriatic. Bali yung kanan ko po, ma'am, wala pong makita. Bali naoperahan na po siya. Kung hindi po yan siya umokay dyan, per eye transplant po ako. Eye transplant. Actually, ma'am, marami po talagang nagagalit sa amin. Kasi po yung subdivision namin, tagusan sa kabilang subdivision. Yung shortcut po sila. ACCIS na ma'am ang sasagot po sa inyo pong pag-oopera para po muli kayong makakita. Salamat po, ma'am. Salamat po. Thank you po. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Sarah Jane. Magandang hapon din po. Ma'am, kamusta naman po kayo? Medyo okay naman po sa ngayon. Yung sa mata po ninyo, ma'am, ano po ang balita? Bali, ma'am, inoobserbahan pa rin po yung kanan ko. Kasi meron po silang nilagay dyan na graft na amniotic graft. 6 months po kasi siyang obserbahan. Kailangan po kasi dumikit yung ano niya. Pero kung hindi daw po uubra doon, for ano po talaga, cornea transplant. Bali, ma'am, ang nangyari po ba, yung isang mata na lang po ba yung nakakakita sa inyo as of now? Ngayon po, isa na lang po. Yung kanan ko po, may naaaninag naman kaso hindi po siya makabasa. Tapos, ma'am, kanina noong nabuksan itong ilaw, masakit sa mata Masakit ninyo? po na nasisilaw po. Ano naman po ang sinagot sa inyo noong management po? Bali, yung mga homeowners po, nagbibigay naman po pag kailangan namin ng gamot, ng pamasahe. Nagbibigay naman po sila linggo-linggo. Simula nung nakalabas po ako ng ospital, minsan 1.5, 1K, 2K. Doon po sa nagsaboy sa inyo ng asido, ano na po ang balita sa kanya? Ngayon po, iniimbestigahan pa po. Meron naman na pong lead, kaso po hindi ayaw po ipalabas ng pulisya kasi baka daw po magtago yung tao. Ano daw po ba ang naging main reason netong taong to? Bakit kasi nabuyan ng asido? Sa nakikita po kasi ng pulis, na pag-utusan. Ngayon po kasi may alitan sa subdivision namin. Hindi po namin pwedeng banggitin kasi confidential po kasi. Pero kayo po ba ay willing na magsampa pa rin ng kaso dito sa taong gumawa sa iyo niyan? Opo, ongoing pa rin naman po. Bali yung rider po na sinakyan na identify na po, dati po daw may kaso, nakasuhan na rin po. Ang kaso lang po, hindi siya matuntun ngayon. Pero kayo po ba ay nagpunta na sa korte para masampahan na po ito? Bali sa CIDG pa lang po, sa munisipyo pa lang po namin. Kamusta naman po yung pakiramdam, ma'am, na dati ho, okay ho yung paningin ninyo. Ngayon ho, isa na lang po yung nakakakita. Naninibago po kasi simula nung nakakita to, para akong lula. Yung parang hindi na pantay yung sahig ko. Minsan kala ko mababa, yung pala mataas pa. Hindi pa ako sanay na isa lang gumagana. Kasi sanay ako 2. Paano po yan? Sino po yung nag-a-assist sa inyo or tumutulong po sa inyo once na may gagawin po kayo or lalabas kayo ng bahay? Pag lalabas naman po, meron naman po ako dyan yung anak ko, minsan yung asawa ko. Pag wala po talaga akong makasama dito, nasa loob lang po ako ng bahay. Kasi pag lumalabas ako, napapatid ako, natatalisod. Kaya hindi na ako lumalabas. Bago po kayo maging security guard, ano po ba yung dating yung trabaho? Marami po, kung ano-ano po. Bago po ako nag-secure, katulong po ako dun din po sa subdivision na yun. Tapos lumipat ako kasi mababa po yung sahod. Minsan nag-sideline din ako, nagbebenta ng cookies. Minsan kumita, doon ako. So, paano po yan ngayon, ma'am? Kasi meron kayong anak, tapos hindi na po kayo nakakapagtrabaho. Mahirap po. Pero yung mga kapatid ko naman po, tsaka yung tatay ko, natulong naman po pansamantala. Pag may pasok, sila nagbibigay ng baon. Pag project, hati-hati. Sa pagkain namin, yung tatay ko, minsan siya. Pag nakaka-discarte siya dun sa terminal, nakaka-duty siya na isang araw. Bibili siya bigas namin. Kasi wala naman po binibigay yung management namin na pangkain sa araw-araw. Ang sagot lang po nila sa akin yung gamot, pamasahe. Kaya hirap kami sa ngayon kasi siya nag-dialysis. Buti na lang may mga kapatid siya kahit pa paano. Sinasagot yung dialysis niya. Nasagot yung pamasahe niya. Kasi medyo malaki sa kanya. Sa isang linggo namin, kung susumahin, 3K siya mahigit Sa isang linggo pa lang 2 beses pa lang siya dinadialysis. Opo. Kaya mahirap. Tsaka hindi ako sanay sa loob ng bahay. Sanay ako nasa labas, puro diskarte. Nababagot na ako, gusto ko na magtrabaho kaso Hindi marami po pang pwede. bawal kasi.
Eh dito nga, hindi ako makapaglinis, hindi makapag-ikip kasi bawal siya sa mabigat pa. Kakagaling nyo lang sa ospital. Ano po? Opo, kagagaling lang po. Oo, ano daw po yung pinaka-latest update po sa mata nyo? Yung kaliwa ko naman po, maganda naman po yung improvement. Yung kanan ko po, ganun pa rin po, wala pa rin pong improvement. Kaya tuloy pa rin daw po yung check-up ko, tuloy pa rin daw po yung pampatak-patak ko. So, ang programa naman po namin, ma'am, ay willing tumulong po sa inyo. Ngayon, kailangan po kasi namin ng mga quotations po or kung magkano po yung kakailanganin ng inyo pong mister na sa ganun, mailapit po natin sa tanggapan po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo ng AXIS Party List po para po makatulong kami sa pagdadialysis po ng inyong asawa. At the same time po, kung ano man po yung maging pasya po ng doktor regarding po sa inyong kalagayan, kami din po ay bukas palad po na tumulong po sa inyo. Ano po? Kay Ma'am Jocelyn Tulfo po at kay Sir Rapi Tulfo, maraming salamat po sa pagtulong niyo sa amin. Malaking bagay na po yung pagbawas sa dialysis ng mister ko. Maraming salamat po kasi tinanggap niyo po kami sa inyong tanggapan para matulungan po. Maraming salamat po sa inyo. Rapi Tulfo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatang